At kaugnay po sa pinsala na bagyo sa Aurora, makakapanayan po natin si Aurora Governor Gerardo Noveras. Governor, magandang tanghali. Si PR Arcangel po ito. Magandang tanghali rin po. Gov, kakasabi lang po ng aming stringer dyan po sa Aurora. Wala pa naman pong casualties na itatala po dyan sa inyong lalawigan? So far, kami po ay nagpapasalamat at wala pa naman pong naiuulat ng mga casualties o mga nasaktan o mga namatay dito po sa lalawigan. Oho, pero sa ngayon ho ba, Gov, meron ho bang mga inililikas po dyan sa inyong lalawigan dahil nga po dito sa bagyo? Maliban po doon sa mga nailikas na kahapon, dito po sa Central Aurora, ay wala pa pong napapabalita na meron pang mga inililikas na kasalukuyan. Pero ang problema po namin, yung aming tatlong bayan doon sa northern part ng Aurora, kasama dito ang Kasiguran, ay hindi po namin malaman kung may mga karagdagang inilikas doon sa nailikas po kahapon sapagkat wala po kaming communications sa ngayon. Wala hong komunikasyon dahil po babagsak ang mga linya, yung supply ng kuryente. Kamusta ho? Ayon po sa aming informasyon, yung cell site ng dalawang network ng Smart at Globe ay bumagsak po. At yung pong inaasahan namin na yung radio group communication, yung kabalikat ay na-drain na di umano yung kanilang mga radio kaya hindi po sila makakontakt dito po sa Oho. So, hindi ho ba parang mahihirapan ang pakikipag-ugnayan po sa mga nandun sa Kasiguran at iba pang mga bayan dyan po sa bandang norte? Isa ngayon po yun talaga ang aming malaking problema kung paano kami magkakaroon ng contact sa kanila. Oho. Pero, paano ho yung pagbibigay po ng mga pangangailangan po? Hindi lang po doon sa mga nandun sa Kasiguran at yung mga kalapit na bayan po, pero pati po yung sa mga Central Aurora na nandun po sa mga evacuation centers. Well, sa ngayon po, meron kaming mga naka-ready na initial na relief goods. Pagka po nakuha na namin lahat ng report ng aming mga sa DSWD office namin, agad-agad po i-dispatch na namin yung mga relief goods sapagkat doon namin malalaman po ano yung mga talagang pangunahing kailangan ng mga tao na apektuhan. Gov, siguro mensahe na lang po para doon sa mga taga-Aurora po, no? Kung meron po silang mga iba pang pangangailangan, no? Or kung nais po nila makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, ano po dapat gawin? Ako po ay nananawagan sa aming mga kagalabigan na kung kayo po ay mayroong mga informasyon tungkol po sa mga sinalanta ng bagyo, nais po ako po nananawagan na ipaalam po agad ninyo ito sa inyong mga barangay officials o doon sa inyong mga PHW upang makarating po sa ating mga pamahalaan o pagpatugunan po ang kanilang mga pangangailangan. Gov, yes, go ahead po. Sinihiling ko po na sa aking mga kalalabigan na sana po ay makiisa kayo sa panawagan ng ating pamahalaan. Wag po tayo magpanik. Tayo po ay laging makinig sa balita para alam po natin mga susunod na gagawin. Gov, panghuli na lamang po, no, meron na ho ba kayong tansya o ideya kung gaano ho kalaki yung pinsalang idinulot ng paglandfall nitong bagyong Labuyo? Ang meron lang po kaming initial na informasyon doon sa bayan ng Dinalungan ay Dilasag. Yun po ang pinakadulong bayan ng Aurora. Karating po nito yung bayan ng Dinapigi. Yung pong mayor ng General Briones po ng Dilasag, Aurora ay kinakailangan po magpunta doon sa parte ng Dinapigi, Isabela sapagkat hindi po nasira doon yung cell site ng Smart. Doon pa po siya nagkaroon ng contact. Kaya siya nakatawag dito po sa Kapitolyo at sinabi po niya na so far sa estimate nila ay about 90% ang nasira sa agrikultura doon sa bayan na yun. So ibig sabihin po nun ay talagang malakas ang bagyo doon sa lugar na yun.
Actually, sa video pala, nakikita na rin namin no, kung gaano ka tindi no, yung pinsala doon sa iba't ibang lugar. Gov, maraming salamat po no, sa inyong pagkikipagpanayan po sa amin at patuloy po kami makikibalita at mag-ingat po kayo dyan sa Aurora. Si Aurora Governor Gerardo Noveras.